Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes na tayo ngayon, ika-29 ng July 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM may pahaging, may warning sa mga magnanakaw sa pondo ng flood control projects. Mahiya naman kayo. Nangako din ito na may kahabulin, may kakasuhan. 2025 sona ng Pangulong BBM umanay ng 124 na palakpak. Talumpati umabot ng mahigit 1 oras. Madalas nagkakatinginan yung mga congressman nung sinasabing mahiya naman kayo. Siguro tanong is that you? Senate Presidency, hawak pa rin ni Chis Escudero. Martin Romualdez muling nahalal na House Speaker. PNP Chief General Nick Torres, special mention sa port zona ng Pangulong BBM. Biniro na bagong kampyon. 10 inmates tumakasaman sa Batangas Jail pero 8 na ang nahuli. Habag at pinalakas pa ng 2 bagyo sa labas ng PAR, malakas na pagulan patuloy na mararanasan sa Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, pinalakas pa ng 2 bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Southwest Monsoon o Habagat na inatak ang hangin patungong kalupaan. Magdadala ito ng patuloy na pagulan sa bahagi ng Western Luzon. Ay kay Kaob at Badrina ng Pag-asa, ang Tropical Storm Komei, ito yung dating Emong, ay huling namataan sa layong 985 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos na ito ng Hilagang Kanduran patungong China. Samantala, ang typhoon naman na may international name na Krosa, huling namataan sa layong 2,455 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon din. Hindi ito inaasahang papasok sa monitoring domain ng ating bansa. Sinabi pa ni Madrina na ang 2 nabanggit na bagyo ang nagpapalakas ngayon sa habagat na magpapaulan sa mga lalawigan ng kandurang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Asahan din ang pagbugso-bugso at may kalakas sa mga pagulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, rest of Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Samantala, ilang bahagi naman ng bansa nakakaranas ng fair weather at tatagal ito sa mga susunod na araw. Posibleng umabot pero posible pa rin daw na maranasan ng localized thunderstorms habang nanatiling maganda ang panahon sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni Bedrina na mababa ang tsansa na may mamuong sama ng panahon na bagyo sa susunod na 4 na araw. Kanselado pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil naman sa nagpapatuloy na sama ng panahon dulot ng bagyong mga nagdaan ng habagat at mga hindi pa rin humuhupang mga baha. Kasama ho sa mga suspended pa rin ang klase sa Pampanga, bayan ng Masantol o levels public and private hanggang Friday na yan, August 1. Sa San Simon o levels public and private hanggang Friday din maliban sa Concepcion Integrated School. Santo Tomas o level public and private hanggang Wednesday na yan, bukas July 30. Ang Cordillera Administrative Region naman nagdeklara ng suspension ng classes sa Benguet mula preschool hanggang senior high school, public and private, Baguio City Preschool and Senior High School, public and private. Ito naman ang suspension ng classes sa Ilocos Region, sa La Union, Bawang, all levels, public and private, Caba, all levels sa public and private, ganyan din sa Tubao,
all levels public and private. Sa Aguo, preschool to senior high school lamang public and private. Sa Pangasinan, ang bayan ng Aguilar, all levels public and private. Sa Anda, all levels public and private hanggang bukas yan, July 30. Sa bayan ng Bani, face-to-face classes in all levels public and private hanggang Friday na yan, August 1. Sa Binmale, all levels public and private. Bulinao, all levels public and private hanggang Friday, August 1. Mataas pa rin daw kasi ang tubig sa mga lugar na yan. Burgos, all levels public and private hanggang Wednesday, July 30. Sa Calasiao, public and private, wala din pupasok. Sa Lingayen, all levels public and private. At sa Mangaldan, face-to-face classes in all levels public and private. Gayon din sa bayan ng mga Tarim, all levels public and private. San Carlos City, all levels and public and private. Sa Santa Barbara, all levels public and private. Sual, all levels public and private. Gayon din sa Orbistondo at sa Dagupan City, all levels public and private, suspendido ang klase. Magandang umaga, Pilipinas! 10 persons deprived of liberty o mga PDL ang tumakas mula sa Batangas Provincial Rehabilitation Center sa barangay Malainin sa bayan ng Ibaan. Batay sa ulat ng pulisya, iniskorta ni jail guard ang mga preso patungong public utility room dakong alas 9:30 na umaga nang biglang tutukan ng ice pick na isa sa mga preso ang jail guard saka inagaw ang baril. Dahil dito na nakakuha ng pagkakataon ng mga presong pumuga dahilan upang agad na maglunsad ng hot pursuit operation ang mga pulis. Siyam yung jijinggil, iisa ang sumamang gwardya. Dakong 1:30 naman ang hapon, nakatanggap ng impormasyon ng mga pulis na may 5 preso na sumakay sa isang Alps bus patungong norte via Star Tollway. Agad ding na-intercept ang mga ito ng mga tauhan ng Santo Tomas Community Police o Component City Police Station malapit sa Tanawan, Santo Tomas boundary at mapayapang sumuko ang 5 pugante. 3 iba pang PDL ang nahuli din ng mga responding police sa Ibaan matapos matukoy ng isang drone ang kanilang lokasyon. Na-recover mula sa mga suspect ang isang baril na may 16 na bala at 2 magazine, isang balisong at halos 60,000 pesos na cash. Nagpapatuloy naman ang manhunt operation sa 2 pang hindi pa nahuhuling pugante. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman ng 30.41 million pesos na halaga ng food at non-food relief items ang naipamahagi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga komunidad na sinalanta ng malalakas na pagulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGCOR, may kabuuan ng 33,250 relief packs na binubuo ng 17,000 food packs at 16,250 non-food items ang naipamigay ng hensya sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga kalapit na mga probinsya. Ayon kay Chairman Altenco ng PAGCOR, sinisikap nilang matugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng mga nagdaang kalamidad sa pamamagitan ng quick mobilization ng Relief Operations Team. Kabilang sa mga nakatanggap na ng tulong ay ang mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Quezon City, Marikina, Parañaque, gayon din ang lalawigan ng Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, Occidental Mindoro, La Union at Laguna. Magandang umaga, Pilipinas! Arestado naman ang isang lalaki na nagpanggap na ahente ng National Bureau of Investigation ng masangkot sa insidente ng road rage sa Quezon Province. Kinalala ang suspect na si Paul John Jimenez, naharap sa kasong estapa pero nang imbestigahan ng NBI, na-discovering ito pala ay si J.R. Cabana. Ayan ha. Nagugat ang pag-aresto sa kanya sa viral complaint na inere sa programa ng isang istasyon matapos na magreklamo ang isang motorcycle rider na kanyang nakaalitan matapos siyang mabangga ng itim na SUV. Batay sa reklamo, sa gitna ng kanilang pagtatalo, ibinalarandra ng suspect ang kanyang NBI ID at badge at pinagbantaan pa siya nito. Pero lumabas naman sa verifikasyon ng NBI, hindi konektado sa kanilang naturang suspect.
Bunsod nito, agad na nagsagawa nga ng paghahanap sa kanya at kasong syndicated stop ang kakaharapin ng suspect. Inirekomenda rin ng NBI na kasuhan ng usurpation of authority sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code at paggamit ng o illegal na use of insignia sa ilalim ng Article 179 at paglabag sa anti-alias law. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw tumoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa prasyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya may misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa show mismo na tayo, ay si Ayon Perez daw wala nang mahihiling pa sa relasyon nila ni Vice Ganda. Siyempre naman, buong pamilya mo, buhayin ba naman ni Vice? Di wala ka nang mahihiling. Ang balitang yan, ihatid sa atin ng Morley Alinio. Morning, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Well, wala nang mahihiling pa si Ayon Perez sa kanyang asawang si Vice Ganda. Ayon kay Ayon, noong nagsisimula pa lang sila sa kanilang relasyon ni Vice, ay naroon ang agam-agam. Pero habang tumatagal at ngayon nga ay kung ilang taon na ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, ay wala raw pinagsisisihan si Ayon kung pinakasalan niya si Vice. Dahil bukod sa napakabait nito at may malinis na puso, ay napakatotoo daw nito sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Walang dahilan para maapektuhan sa kung anumang intriga ang kanilang relasyon ngayon ni Vice dahil sila ay nagmamahalan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! 18 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay, para nga pala sa mga photography enthusiasts, ha? Dalawang tulog na lang. Dalawang tulog na lang dahil ang deadline para sa mga lalahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 ay July 31. Inanunsyo na po ng PAGCOR na hindi na po extendable. Hanggang July 31 na talaga ang deadline ng pagsasumite ng entries para sa 2025 PAGCOR Photo Contest. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur, professional man, basta ang edad 16 years old pataas. Ang tema ng taunang kompetisyon ay Infrastructure for Economic Development. Picturean nyo daw po yung mga flood control na hindi natapos para maiparating ho natin sa Pangulo. Layo ng tagisan na ipakita kung gaano kahalaga ang mga infrastrukturang tulad ng kalsada, tulay, mga pantalan, paliparan, kuryente, tubig at digital network sa pag-unlad ng ekonomiya at pangangat ng kabuhayan ng mga mamamayan. Binigyan din ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco na papanahon ang tema sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng Pilipinas. Ayon po kay Chairman Tenco, gusto nilang ipakita kung paano nga ba ang mga infrastructure development ay nagsusulong ng connectivity, stimulates development economic activity at nagbibigidaan para sa inclusive progress across the country. Bukas din ang kompetisyon para sa mga conventional entries. Yung conventional, yung gumamit ng digital camera. Yung mobile naman ay para sa mga gumagamit ng smart o action camera. At saka yung drone ay aerial shots gamit naman ang drone-mounted camera. Ang bawat winner ay sa bawat kategory, ang top prize ng conventional category ay 100,000 pesos. 50,000 naman ang para sa mananalo sa mobile at drone categories. Ayan, Siyempre, meron pong mga consolation prizes and trophies. Sa mga nais pang magpasa ng kanilang mga entries, ang official contest website ay http://www.pagcor.ph/2025/index.ph or pinakamaikli, puntahan nyo ang website ng PAGCOR. Umaga, Pilipinas! 20 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, itinalaga ni General Nick Torre
si Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano bilang bagong hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Papalitan ni Abrahano si CIDG Director Brigadier General Romeo Juan Macapas na itinalaga sa Police Regional Office 12 o SOCSargen. Si Macapas ay itinalaga sa CIDG noong maitalaga naman bilang PNP Chief si General Nicolas Torre III. Mauupo naman kapalit ni Abrahano bilang Police Regional Office 13 o Caraga Police Director si Colonel Rodelio Samson, kasalukuyang Deputy Director for Operations ng Police Regional Office 2. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, kasado rin ngayong araw na Martes ang dagdag presyo sa bawat litro ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng oil industry, 10 sentimo ang rollback sa kada litro ng gasolina. May rollback naman pala. Ayan, dagdag bawas. Pero maglalaro naman sa 60 sentimos sa taas presyo sa kada litro ng diesel, 40 sentimos naman ang sa kada litro ng kerosene. Bagong CIDG Chief sa Tacloban itinalaga matapos namang mailipat ang dating pinuno nito sa Samar Police Provincial Office. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. May bagong talaga ngayon na Regional Chief ng Criminal Investigation Detection Group sa Tacloban. Ito ang sinabi ni dati CIDG Regional Chief at ngayon Samar Police Provincial Office Provincial Director Colonel Arvin Tadillo. Ayon kay Colonel Tadillo, noong nakarang linggo lumipat siya sa local police para magsilbing Provincial Director ng PNP sa Samar. Si Police Colonel Bukayaw ang bagong Regional Chief ng CIDG Tacloban at nandyan din ang kanilang ugnayan para sa seguridad sa Samar, lalo na sa mga paghuli sa wanted persons. Noong si Colonel Tadillo pa ang Chief ng CIDG Tacloban, maraming mga most wanted persons ang kanilang nahuli sa buong Eastern Visayas. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Top 1 wanted person naman na babae sa Davao del Sur arestado. Sangkatera ba palang inistapan ito? Ano ha? Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel na aresto na ang top 1 most wanted sa istasyon ng kapulisan sa Davao City na si Nancy Duquilla Marasigan, 34 anyos, matapos isinagawang operasyon ng Santa Ana Police Station sa pagpagtulungan ng CIDG Davao at Tagum City Police. Ayon kay Police Major Richin Lagnayo, Station Commander ng Santa Ana Police Station, na si Marasigan ay nahuli bandang alas 12:15 ng tanghali sa Barangay Pucon, Tagum City, Davao del Norte. May daladalang warrant of arrest ang mga operatiba para sa 8 kaso ng estapa at 1 kaso ng paglabag sa security sa Regulation Code. Kabilang sa mga kasong kinakaharap niya ang estapa sa ilalim ng Article 315 at 318 na Revised Penal Code na may kabuuang rekomendasyong piyansa na abot sa 212,000. Ayon sa mga otoridad, matagal nang pinaghahanap si Marasigan dahil sa mga reklamong panlilinlang at iligal na transaksyon sa pananalapi. Gumamit ng body-worn camera at alternative recording device ang mga pulis sa operasyon bilang pagsunod sa Supreme Court guidelines. Si Marasigan ay nasa kustodiya na ng Santa Ana Police Station para sa kaukulang legal na proseso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, June Suter. 25 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Magpapatuloy naman sa kanyang pagiging Senate President sa 20th Congress si Senator Chis Escudero matapos na maselyuhan ito ang suporta ng 19 na senador. Nakalaban niya sa pwesto si dating Senate President Tito Soto na nakakuha lamang ng 5 boto. Nahalal naman bilang Senate Pro Tempore si Senator Jinggoy Estrada, habang Senate Majority Leader naman at Chairman ng Committee on Rules si Joel Villanueva. Formal nang isusulong naman ni Subiri na si Soto ang kanilang magiging Minority Leader at ito naman ay agad ding tinanggap ni Tito Sen. Muli namang nahalal si late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara de Representantes sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ng 20th Congress. Walang lumaban kay Congressman Romualdez sa pagiging Speaker matapos makakuha ng suporta ng supermajority block ng Kamara. Ito ang ikalawang sunod na pagkakataong nanalo si Romualdez bilang Speaker
na isang pagpapakita ng pagkakaisa at kumpiyansa sa kanyang pamumuno. Si Speaker Romualdez ay na nagsilbi rin bilang Speaker ng 19th Congress ay muling naalal sa posisyon sa pamamagitan ng landslide na boto at kumpiyansa mula sa mga mambabatas na muling kinilala ang kanyang pamumuno bilang tagapangulo ng Kamara at pangunahing legislative strategist sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Si Speaker Romualdez ay nakakuha ng kabuuang 269 votes para sa speakership. Samantala, sa harap ng kanyang pamilya, pinangunahan naman ang kanyang asawa na si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez ang panunumpa ni Speaker Romualdez sa tungkulin sa harap ni Bulacan Representative Salvador Aquino Pleito Sr. Itinalaga naman ni House Secretary General Reginald Velasco na presiding officer ng sesyon si Iloilo Representative Lawrence Defensor bilang acting floor leader upang matiyak ang kaayusan ng proseso. Sa kanyang nominasyon, formal namang inihain ni Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats. Pinuri ni Suarez ang transformative leadership ni Speaker Romualdez noong nakarang kongreso at binigyan diin ang mga pagbabagong dala niya sa Kamara bilang true House leader responsive to the needs of the people and the nation, attuned to the voice of common Filipino and anchored in the values of unity, service, and progress. Sinangayon na naman ng mga pangunahing lider ng iba't ibang partido ang nominasyon ni Speaker Romualdez na nagpakita ng malawakang suporta sa buong Kamara. Opisyal namang tinanggap ni Speaker Martin Romualdez ang pagiging Speaker ng Kamara sa pagbubukas nga ng sesyon ng 20th Congress at pinagtibay ang kanyang paninindigan para sa isang tapat na pamumuno at pagsusulong ng legislative agenda na nakaugat sa tungkuling konstitusyonal at may moral na pananagutan. Matapos iboto ng 269 congressmen, sinabi ni Speaker Romualdez na kanyang tinatanggap ang panibagong mandato na may kababaang loob at matibay na diwa ng pananagutan. Nagbigay rin si Speaker Romualdez ng mensahe ng determinasyon at linaw na sa konstitusyon at ginamit ang pagkakataon upang bigyan diin ang pananagutan ng serbisyo publiko at naging tugon sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban sa Pangulo na si Inday Sara Duterte. Sa pagbibigay diin ng Kongreso bilang kapantay na sangay ng gobyerno, may malinaw na mandato sa ilalim ng konstitusyon. Ganito Speaker Romualdez na ang inklusibong o eksklusibong kapangyarihan ng mababang kapulungan na siyang magpasimula ng impeachment process. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 4 ng umaga, inhelal din ng Kamara de Representantes si Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos bilang Majority Leader sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ng 20th Congress. Isa si Sandro Marcos sa pinakabatang mambabatas na humawak ng makapangyarihang posisyon na may tungkuling pamunuan ng pagsusulong ng agenda ng Kamara, pag-isahin ang supermajority block at isulong ang mga reformang nakapaloob sa adikain ng bagong Pilipinas ng Pangulong Bongbong Marcos. Idineklara ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakahalal kay Sandro Marcos matapos sa walang pagtutol sa mosyon ni Acting Floor Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Pangangasiwaan ni Marcos ang deliberasyon sa plenaryo, pamamahala ng pang-araw-araw na operasyon ng Kamara at ang pagpapabilis ng pagpapasa ng mga pangunahing agenda o mga panukalang batas na tumutugon sa muling pagbangon ng ekonomiya, edukasyon, infrastruktura, digital innovation at panlipunang katarungan. Sa kanyang pagkakahalal ay lalo pang nagpapatibay sa ugnayan ng Legislatibo at Executive Department kung saan itinuturing ni Representative Marcos bilang pinagkakatiwalaang katuwang ni Speaker Romualdez. Balita muna sa ibang dagat, nagkasundo na ang Thailand at Cambodia para sa agarang tigil putukan kaugnay na matagal ng sigalot sa border ng dalawang bansa. Pinangunahan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang peace talks sa Putrajaya bilang chairperson ng Regional Black ASEAN. Nauna rito, nagbabala si US President Donald Trump na ihihinto niya ang trade talk sa pagitan ng dalawang bansa kung magpapatuloy ang bakbakan ng mga ito.
Matatandaan na nasa 30 na ang nasasawi. Umabot na rin ang 200,000 ang mga evacuees na inilikas dahil sa sagupaan sa border ng Thailand at ng Cambodia. Sa Pilipinas naman, bilang ng sugatan, umabot na ng 13. Pero ito po ay dahil sa bagyong Krising, dyan po sa bandang norte. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Abot na sa 13 kataong nasugatan sa lalawigan ng Benguet dahil sa epekto ng bagyong Krising, Dante at Emong at ang naranasang habagat. Ayon kay Jesse Dumires ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa 13 individual na naitalang nasugatan, 3 ang nailista sa Tuba at Sablan, 2 sa Kibungan at 1 sa Bukod, Kabayan, Kapangan at La Trinidad. Sinabi ni Dumires na malaking banta pa rin ang nagpapatuloy na ulan sa mga residente ng Benguet, lalo yung mga nakatira sa mga mapanganib na lugar. Kaya muli nitong pinalalahanan ang mga residente na iwasan munang lumabas sa kanilang tahanan habang kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan na dulot ng habagat. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Hindi mo na magpapatupad ng taas presyo ng mga produktong petrolyo sa ang ilang kumpanya ng langis sa mga lugar na sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at mataas ding mga pagbaha. Sa anunsyo ng COL, Petrogas at Shell Philippines o Shell Pilipinas, pansamantala na lang ipagpapaliban ang dagdag presyo ng diesel, partikular na sa Regions 1 at 2. Alinsunod naman ito sa kahilingan ng Department of Energy bilang tulong sa mga lalawigang gaya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Uwan na rito inanunsyo ng mga oil company na bababa ng 10 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 60 centavos naman ang inaasahan dagdag presyo sa kada litro ng diesel, 40 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Halos 600 pisong halaga ng shabu na kumpiska naman sa magkasunod na bypass operation ng PNP sa Arengay, La Union. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-check sa ating mga kababayan dyan naman sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan ko yung Angel dahil sa nagpapatuloy ng mahigpit na operasyon ng PNP Region 1 kontra illegal na droga. Naaresto sabay basta operasyon ng 2 drug personality sa magkasunod na operasyon. Sa ulat ni Arengay OIC Chief of Police Major Romel Centeno na nakarating sa tanggapan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, PNP Region 1 Director, alas 2:55 ng hapon kasama ng kanilang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ng Regional Intelligence Division ng Pro La Union Police Drug Enforcement Unit nang magsagawa ng bypass operation sa barangay poblasyon na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect na isang 31 anyos na lalaki na residente ng San Fernando City, La Union, at nakumpiskang 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 35 gramo at may street drug price na 238,000 pesos. Sa follow-up operation, alas 11:25 ng gabi, nadakip naman sa kaparehong operasyon sa barangay San Benito Norte ang suspect na 29 anyos na binata na residente ng Rosario, La Union, kung saan ay nakumpiska rito ang 50 gramo ng shabu na may street drug price na 340,000 pesos na nakasilid sa 6 na plastic sachet. May kabuang 85 gramo ng shabu na may street drug price na 578,000 pesos ang nasamsam sa mga suspect. Sa ngayon, ang 2 suspect ay nasa custodial facility ng Arengay Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Samantala, oy mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self sa pride? Isya at worry pa rin naman ng laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi bansa based on test sa chocolate, Modern 7-1 Cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! Ayan, at habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, o kayo naglalaba, gamit po naman ang Pride. Nalimutan lang. Kayo naman. Eto ngayon, ang ating mahiwagang tunog. Balik tayo sa 1,000 piso.
ano yan? Parang hirap yata, ano ha? Anyway, mamaya, walaan nyo muna. Nawawala yung aking script. Kung paano nyo ipapadala inyong masagot. Ay, ito. Teksunin nyo inyong masagot sa 0919-282-6485. Sundin pa rin po ang tamang format ho ng pagtetext, ha? Empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ayun, ha? Na-memorize ko na. Isang beses lamang po kayo po pwedeng magpadala na inyong sagot text line. Baya sa inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan, meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Isang aktibong miyembro naman ng NPA sa Northern Samar na wanted dahil sa pagpatay na aresto din ng mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga. Isang aktibong miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang inaristo ng operatiba ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company doon sa Barangay Pupunton, Bayan ng Lasavas, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ang nasabing NPA ay may kasong pagpatay at kasama sa mga umaristo ang Las Navas Municipal Police Station at mga kasundaluhan mula sa 90th Infantry Battalion, Philippine Army. Ang nasabing akusado ay 42 taong gulang at isa itong binata at magsasaka at residente ng naturang lugar sa bayan ng Las Navas. Batay sa datos ng pulisya, ito ay kasapi ng Communist Terrorist Group sa ilalim ng Northern Samar Party Committee. Inalis ang nasabing NPA sa bisa ng warrant of arrest mula naman sa Regional Trial Court Law ang Northern Samar at dahil mabigat ang kasong kinakaharap ay walang inilagak na piyasa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos na maaristo, dinala ang nasabing akusado sa Las Navas Municipal Police Station para sa rekomendasyon at ngayon ay kasalukuyang nasa kustudiya ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company habang inihintay ang formal turnover sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Ang pag-aristo sa nasabing NPA ay kaugnay pa nito sa pagpapatupad ng kapulisan sa kanilang programa laban sa insurgency. Nananatilang panawagan ng PNP sa publiko at komunidad ng pakikipagtulungan lalo na kung may nalalaman na wanted na nagtatago sa kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jane. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Kinapawan City ay Ma'am Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At sa mga suki natin dyan po sa Doha, Qatar, yung mga Doha boys natin dyan, good morning ho sa inyo. At sa mga suki natin dyan po sa Papua New Guinea, at syempre yung mga seafarers natin. Huwag kong kalimutan kung kayo po ay bibiyahe, dagdagan ho ng dasal at iba yung pag-iingat. Samantala, sa mga may lakad ho ngayong araw nito, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH. Subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Wait, dito pala sa Pilipinas, may bagong sporting event tayo, ha? Oo, ano, ha? At kinikilala na nationally. Oo. Shadow boxing. Ang may hawak ng titulo bilang world champion ng shadow boxing. Walang katalo-talo. Si General Nick Torre. Maganda umaga, Pilipinas! Isa patay, dalawang sugatan sa self-accident ng tricycle sa Maribeles, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isa patay, dalawa sugatan sa self-accident sa tricycle sa Maribeles, Bataan. Batay sa initial na investigasyon, ang naturang tricycle ay galing sa Barangay Alas Asin at patungong Barangay Sisiman, Maribeles, Bataan. Pagdating sa Rosal Street habang pababa ng matarig na karsada ay nawalan umano ng preno ang sasakyan at hindi na nakontrol ang manibela ng driver na si Harris Jan Abilita, 20 anyos. Dahil dito bumangga ito sa isang nakaparadang scaffolding. Sa lakas ng bangga, nagtamo ng mga sugat ang dalawang pasahero na kapwa factory worker.
Habang ang driver naman ng tricycle ay nagtamo ng pinsala sa ulo. Agad silang isinugod ng mga responding rescue team sa Maribeles Medic District Hospital sa Maribeles, kung saan idineklarang patay ang driver na si Abilita ng doktor na sumuri. Ang tricycle ay nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga na pinsala at kasalukuyan na sa kustodiya na ng Barangay Sisiman, Maribeles. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi sang-ayon si Bacolod City Representative Albi Benitez sa muling pagkakaupo ni Martin Romualdez bilang House Speaker. Sa pahayag na pinalabas ni Albi Benitez, sinabi nitong ang totoong kailangan ng Kamara isang leader na handang manindigan para sa Pangulong Bongbong Marcos at hindi isang pinuno na hihilahin lamang pababa ang presidente. Iginit ni Benitez sa ilalim ng liderato ni Romualdez na puno ang Kongreso ng mga kontrobersiya na may kaugnayan sa questionableng budget at pag-abuso sa kapangyarihan. Bunsod nito, maging siya niya ay kikwestiyonin na rin ang integridad at transparency ng Kamara. Inihag pa ni Benitez na ang kanyang pasya na maging independent member ng House ay dahil sa kanyang commitment sa pagsuporta sa Pangulo. Pagbibigay din ni Speaker Romualdez ni Congressman Albi Benitez, hindi itong oras para sa pansariling interes at pagmamaniobra sa politika dahil ang totoong kailangan ng bansa ay gobyerno na nakatuon sa interes at kapakanan ng publiko. At mukhang hindi nag-iisa si Congressman Albi Benitez dahil may 37 iba pa na sinasabing nasa independent block ho sila. Wala sila sa minority, wala din sila sa majority. Ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos ang zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health sa kanyang ika-4 na State of the Nation address o SONA. Sa talumpati ng Pangulo, binigyan din ito na wala nang babayaran kahit isang kusing sa basic accommodation dahil bayad na ito. Yan pa man, paglilinaw ni PhilHealth President Edwin Mercado, kailangan nila ng 15 days para maisapinal ang bagong benepisyo ng PhilHealth. Kasunod naman ang ipinahayag ng Pangulo at hindi daw ito agarang maipatutupad. Wala, kinontra ka agad. Umabot naman ang 134 na palakpak ang nakuha ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanya ika-4 na State of the Nation address. Inabot ng 1 oras at 10 minuto ang kanyang talumpati, mas maiksi kontra sa SONA noong nakarang taon. Mapapansin din na malaking bahagi ng talumpati ng Pangulo ay sa wikang Pilipino, kaunti lamang ang Ingles. Pinalakpakan at umaning ng standing ovation ang banat ng Pangulo sa umano'y mga palpak at maanumalyang flood control projects. So dito, planong pagpapatayo din ng specialty hospital sa labas ng Metro Manila, pagpapababa sa presyo ng bigas sa na 20 pesos kada kilo, mga plano para tugunan ang mental health crisis sa kabataan at babala sa mga trader na nagsasamantala sa presyo ng palay at sa mga magsasaka. Pangkalahatang naging mapayapa o generally peaceful naman ay sinagawang ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ulat ng Philippine National Police, walang naitalang anumang karahasan o gulo maging sa grupo ng mga relista na nakalihok din sa SONA. Resulta ito ng mahigpit na seguridad na ipinatupad ng pulisya at ng iba pang mga law enforcement agency sa paligid ng batasang pambansa. Walang red carpet na inilatag sa North Wing ng Batasang Pambansa sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong BBM. Alinsunod dito sa napagpasya ng Kamara na gawin lamang simple ang SONA ngayong taon, kasunod ang serye ng mga bagyo sa bansa na nagpalubog sa maraming mga kabahayan bunsod ng mga pagbaha. Gayunman, hindi pa rin naiwasan na mapansin ang kasuotan ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Kahit sabihin simple lamang, lumutang pa rin ang ganda ng suot na pulang Pilipiniana ni First Lady Liza Araneta Marcos na gawa ng kilalang fashion designer na si Michael Leyva. Ganon din ang white Pilipiniana ng Mrs. ni Senate President Francis Jesus Cunero na si Hardy Benglista na gawa rin pala ni Leyva. Nakasuot naman ng all-white gown ang may bahay ni Senator Rapi Tulfo, si AXIS Representative Jocelyn Tulfo habang ang kanyang anak na si Maricel ay naka-black and white na Pilipiniana.
Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, ha? Mga midnight singers natin na ang tawag dito, midnight singers natin. Ayan, sina Junyambao, Tito Manny, Tito Art, ayan ha, Tita Cora, Tita Linda, at saka si Tita Lloyds. Good morning ho sa inyo. Kung kayo ay nagbabalak ng bumalik ng Pilipinas para sa inyong show dito, magpasalubong ho ng tangerine chocolate. Huwag na imported na tsokolate, ha? Ang tangerine chocolate po ay pinagmamalaking produkto ng mga taga-lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay merong 10 variants na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero doon sa mga gusto mag-pre-order na bago pa dumating ng Pilipinas, mag-text lamang ho kayo sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Si Angelica Panganiban daw magbabalik acting na. Babalita yan sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagbabalik acting na ang magaling na actress na si Angelica Panganiban sa pelikulang Anne Mary na nag-start na silang mag-shooting kahapon sa ilalim ng direksyon ni Jeffrey Diturian. Ilang taon na ring tumigil sa pag-arte si Angelica dahil sa nabuntis siya at nagkasakit pa ito. Nung huli namin siyang nakapanayam sa nakaraang Virgin Love Fest ay sinabi niya ang gusto talaga niyang gawin ay yung worth her time. At ang sabi pa nga niya, nagre-reflect daw sa kanya ang kasabihang time is gold. Kaya kung hindi man daw talaga niya gusto ang material, gugulin na lang daw niya ang oras niya sa kanyang asawa at anak. Pero itong Anne Mary ay nagustuhan niya ang kwento na tumatalakay sa kwento ng mga mag-asawang maghihiwalay at inaayos ang kanilang annulment. Kaya tsak na maraming makakarelate dito. Kasama ni Angelica sina Tom Rodriguez, Solen Yusuf at Sanjo Marudo. At bali pagbabalik acting na rin ito ni Solen Yusuf na huli naming napanood ay ang kanyang special participation sa Sangre. Pero sa Angelica ang excited dito dahil ngayon lamang siya uli arte sa harap ng kamera. Huli siyang umarte sa stage play na Don't Meow for Me Catriona sa nakaraang Virgin Love Fest. Ibang disiplina daw sa kanya itong pag-arte sa entablado pero gusto pa rin niyang umarte sa pelikula at eventually pati na rin sa teleserye. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4, aminado ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dismayado ang publiko sa kanyang administrasyon lalo na sa mga paunahing serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa Pangulong BBM, ito ang malinaw na mensahe ng pagkatalo ng kanyang senatorial candidate sa nagdaang 2025 midterm elections. Isaan niya itong aral na kailangang mas galingan pa, mas pabilisin ang serbisyo ng gobyerno sa kabila ng ilang progreso gaya ng pagbaba ng inflation, pagtaas ng kumpiyansa ng mga negosyante at pagdami ng trabaho. Iginiit ng Presidente, walang saysay ang mga ito kung hirap at mabigat pa rin ang pamumuhay ng maraming Pilipino. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang. Walang saysay kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaugnay nito, binigyan din ng Pangulo na tututukan ang pamahalaan ng paglikha ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino bilang tugon sa lumulubong kaso ng kahirapan at kagutuman sa bansa. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
Ito naging tahasang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanya ikaambat na State of the Nation Address. Ibinunyag ng Pangulo na marami sa mga flood control project ang ng pamahalaan ng palpak, gumuho, kasunod na matinding pagulan nitong mga nagdaang linggo dahil sa pinagsamang epekto ng bagyo at ng habagat. Mariing sinabi ng Pangulo na maraming corrupt official ang ginagawang racket lamang ang mga proyekto ng pamahalaan para ibulsa ang kaba ng bayan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Titingin na yung mga congressman, ano ha? Para matiyak na hindi na ito mauulit pa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na agad magsamite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon sa nagdaang 3 taon. Bububusisin ito ng Regional Project Monitoring Committee para matukoy kung alin ang mga palyado, mga natapos at hindi pa natatapos pero ubos ng pondo at ang pinaniniwala ang mga ghost project lamang bago ilabas sa publiko ang listahan. Mr. President, huwag niyong kalimutan yung Mendez Overpass. Hindi mo kinakailangan. Pipicturean lang ho yan. Mendez Overpass, ang tagal-tagal na hanggang ngayon hindi po tapos. At saka yung putol-putol na daan dyan po sa Tagaytay Bypass. Ayan, hindi mo kinakailangan ng magsusumbong dyan, Mr. President. Pupuntahan niyo na lang. Ano, ha? Ay, magandang umaga din sa mga pangunahing responsable dyan sa Gumuhong Cambagan Bridge sa Isabela, di ba? Balita ako, yung mga Yusek na nasa likod niyan, mapupromote pa eh. Tibay din, ano ha? Oo, ha? Sino kaya sinasandalan nito mga ito, ha? Cambagan Bridge, hahabulin namin kayo. Ulitin natin. Hahabulin namin kayo. Yan, ha? Ito ang babala ng Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga trader na magtatanggang magmanipula naman ang presyo ng palay, bigas at manluloko sa mga magsasaka. Git ng Presidente sa kanyang State of the Nation Address, may tuturing kasi itong isang economic sabotage. Ang pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manluloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo. Dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Samantala, pagtitiyak naman ng Pangulo, pinataas din ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural produce. Pananagutin din ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga water service provider dahil sa nararanasang malawakang water service interruption sa bansa. Inihag ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address sa higit 6 na milyong consumer na kasalukuyang apektado ng problema ng supply ng tubig. Bilang aksyon, kumikilos na niya ang Local Water Utilities Administration o LUA para ayusin ang serbisyo at gawing abot kaya ang presyo ng tubig. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Ay, hindi naman sinabi, sisibakin yung mga Tagaluwa na kumunsinte dito ho sa operasyon ng mga water companies na ito. Ano, ha? Matatanda ang pinagutos na rin ng Pangulong BBM ang pag-imbestiga sa operasyon ng Prime Water Infrastructure Corporation dahil sa mga reklamo hinggil sa palpak na serbisyo. Yun. Pero at least alam mo ninyo, pagka kayo sinisirbisyo ng Prime Water, ano ha? Bagamat wala kayong tubig, pwede naman kayo mag-open ng negosyo, vulcanizing shop. Kasi mas malakas pa ho ang hangin kaysa sa tubig.
Magandang umaga, Pilipinas! Babala ng Pangulo sa mga sangkot sa palpak na flood control projects, ikinatuwa ng mga senador. Balita mo yan, Raymond Edpas, RH28. Raymond, good morning. Pumalakpak ng husto ang karamihan ng mga senador nang banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA na kanyang paimbestigahan ng mga palpak na flood control project sa bansa. Kasunod ng kanyang babala na mananagot ang sino mang mga sangkot na mga opisyal at mga pribadong kontratista. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang pinalakpakan niya ng husto ay nang sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo. Hindi pwede yung lagi na lang slow protection, drainage improvement, paulit-ulit, taon-taon. Halata naman pinagkakapirahan lang. Tama ang Pangulo racket yan at pinagkakapirahan. Pag pinagparti-partihan, patsi-patsi project, kawawa ang bayan, lubog sa baha. Masaya si Senador Joel Villanueva at nakarating na din sa Pangulo ang matagal na nilang isinisigaw na dapat may master plan ang mga flood control projects. Napakalaki ng ginagastos taon-taon na 1 bilyong piso kada araw, ngunit hindi nararamdaman ng ating mga kababayan. Narito si Senador Joel Villanueva. Very happy tayo na binanggit ng Pangulo na ito ay titignan niyang maigi at siguraduhin na mananagot. I think the operative word there is yung mananagot. Masaya-masaya tayo kasi importante talaga for every peso being earned by the government na pupunta ito sa dapat puntahan. Muli namang iginit ni Senator J.B. Ejercito na dapat priority ay mga high-impact flood control projects ang itayo gaya ng mga spillway, waterways, pumping stations, water impounding at iba pa. Hindi ang mga patsi-patsi na mga proyekto gaya ng mga slope protection, drainage improvement at iba pa na halata namang pinagkakakitaan lamang. Narito si Senador J.B. Ejercito. Ito si RH28, Raymond Edpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ayun, ba't nawala si JB? Magandang umaga, Pilipinas! Si Lori de la Cruz ng Pag-asa kasama na natin. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po ay maulan pa rin sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales at Bataan dahil sa epekto pa rin ho ng habagat. Kaya sa mga nabanggit nating lugar, patuloy natin pinag-iingat ang mga kababayan natin doon, lalong-lalo na sa banta pa rin ho ng pagbaha. Samantala dito sa Metro Manila, natitirang bahagi pa ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley ay makakaranas pa rin ng maulap na papaurin at posible pa rin yung mga pag-ulan anytime of the day, mga light to moderate rain po yan, dahil pa rin po yan sa habagat. Sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, liban naman sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. At nakataas pa rin ang ating gale warning sa extreme northern Luzon, kung kaya't hindi mo na nare-rekomenda, hindi pa rin nare-rekomenda na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ibinahig naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na buo ang suporta ng buong Kongreso sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na iayon ang taunang budget sa pambansang prioridad at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng Pilipino. Nangako si Speaker Romualdez sa isusulong ang mga reforma sa proseso ng budget, buksan ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee at tutok ang pamumuhunan sa agrikultura, kalusugan at paglikha ng trabaho. Sinabi ng Speaker na handang kumilos ng may determinasyon ang liderato ng Kamara upang isakatuparan at matagal nang kinakailangan na structural reforms sa proseso ng pagbabudget sa bansa. Dapat anyang isulong sa gagawing reforma ang pagkakaroon ng pananagutan, alisin ang mga hindi epektibong panggastos at tiyaking direktang tinutugunan ang pangangailangan ng pamilyang Pilipino. Suportado ni Speaker Romualdez ang lumalakas na panawagan para sa transparency sa mga deliberasyon ng budget, partikular na sa Bicameral Conference Committee na nagkakasundo sa bersyon ng Senado at ng Kamara para sa pambansang budget. Sinabi pa ng Speaker na sa ilalim ng kanyang pamumuno magsisilbing maasahan at responsable ang Kamara sa paghatid ng tunay na reforma sa mga makabagong o makataong batas.
Alas 5 na ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-rein plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Yan po sa Japan, ha? Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-rein plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po nito ang PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Sabi po ng mga dalubhasa, yan ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultamayo po ay available sa mga pangunahing butika, no? At ito ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ha, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung may mga question pa ho kayo, po pwede kayong mag-text sa 0931-033 2871. At kung ngayon ho kayo bibili, hahabol ho kayo, available pa rin online yung 10% discount natin. Puntahan nyo lamang ang ultamayo.shop. I-click po ninyo yung QR code at gamitin po ang code na Kuya Angel. Matik yan, 10% na discount. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali, meron tayong flash report na... Flash Report! Flash Report! May sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila. Nandun si Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Maagang binulabog ng malaking sunog ang mga residente dito sa Kapulong, Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 3:54 at ito ay agad na sa ikalawang alarma. Partikular na tinutupok na nga po ay ayon sa BP ang isang Victor Lopez compound sa Barangay 93 sa Kapulong, Tondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat po, Boy. Magandang umaga, Pilipinas! 5:03. Technology journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Martes nga po tayo ngayon, July 29, 2025. Mayorya sa mga Pilipino patuloy na nagtitiwala at kumbinsido sa performance ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Batay sa second quarter 2025 tugon ng Masa Survey na isinagawa noong Hulyo 12 hanggang 17, pumalo ng 64% ang trust rating ng Pangulo, mas mataas ng 4% sa nakaraang survey. Nakitaan din ang pag-angat ng performance rating ng Pangulong BBM na pumalo ng 62%. Salungat ito, bumaba naman ng 4 hanggang 6% ang trust at performance ratings ni VP Inday Sara Duterte. Naitala ang decline ito, partikular na sa National Capital Region at Balance Luzon. Kasama na natin si Ruby Hilda Pargison Alili, professor ng Central Luzon State University. Dr. Alili, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo, ma'am? Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. Dito po sa Magandang Umaga, Pilipinas. At sa inyo po, Sir, Kuya Angelo Palmones. Ako po si Ruby Hilda Paragison Alila. Isang profesora po na mananaliksik sa Central Luzon State University. Dito po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko po ang aming proyekto ng pananaliksik. Naglalayong makatulong sa kalusugan ng ating kababayan, lalo na po sa komunidad na
madalas tamaan ng mga sakit mula sa tubig baha at mga kontaminadong tubig. Ayan, ang proyekto po ni Doktora, ni Profesora ay may kinalaman sa dengue. Ayan, ha? Dengue ba? Hindi. Sa ihi ng daga. Po, hindi po dengue, sorry po. Ihi ng daga. Ihi ng daga, ano ha? Yung, anong tawag na natin? Leptospirosis po. Leptospirosis. Leptospirosis. Paano mo malalaman? At may isa pa po tayo. Ano pa yung isa, ma'am? Schistosomiasis po at leptospirosis po. Isang proyekto po ito na mula sa DOST at DOH. Ayan, okay. Yun po. Sa pamamagitan po ng isang device na tuklasan po nila, yung tubig baha, pwede mong malaman kung merong leptospirosis o hindi. Ma'am, pakidetalye nyo nga, paano nangyari ito? At saka ito'y, anong tawag dito? Nobel talaga ito, no ha? This is first of its kind. Yes, sir. Wow. Opo. Ito po ay naatasan po kasi kami ng DOST at DOH na gumawa nito ay naidisenyo po upang agad matukoy natin ang presensya ng mapanganib na mikrobyo at parasitiko na mula sa tubig baha at iba pang mga kontaminadong tubig. Bago pa man po lumala ang epekto nito sa kalusugan ng tao, una po ipaliwanag ko po muna yung tungkol sa sakit na ito bago ko po ipakilala ang aming detection kits. Una po ay yung schistosomiasis. Malamang hindi po masyado pamilyar ang mga Taga-Luzon pero common po ito sa Visayas at Mindanao. Ito ay dulot ng parasitikong Schistosoma japonicum na karaniwan nakukuha sa kapag naliligo, naguhugas o lumulusong sa tubig na may kuhol na infected ng parasite. Ang mga karaniwang sintomas ng schistosomiasis ay ang makating rashes, lagnat, panginginig at pananakit ng kalamnan. Maaari ring makaranas ng pagdurumi sa minsan po ay may kasamang dugo. Sa mga malalang kaso, paglaki po ng tiyan, paninilaw ng mata at balat, pwedeng magdulot ng pagkasira ng atay, kidney at iba pang organs. Ayon sa DOH, may 2.5 milyong Pilipino ang direktang exposed sa sakit na ito. At halos 12 million ang nanganganib mahawa lalo na sa lalawigan tulad ng Leyte, Northern at Eastern Samar, Zamboanga Peninsula at Cagayan Valley. Samantala, ang leptospirosis naman po ay galing sa bakterya ng Leptospira na karaniwang nasa ihi ng daga at pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat o balat na babad sa tubig baha. Maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, makulang mata, pagsusuka, paninilaw ng balat, rashes, chills o panlalamig ng katawan. Taon-taon po ay inaabot ng daan-daan ang mga kaso ng leptospirosis sa mga lungsod na binabaha gaya ng Metro Manila, Iloilo City, Cagayan at Zamboanga City. Sa sitwasyong ito ay ang pagkakataon na mabilis nating maaasahan ng detection kit sa mismong lugar po ng insidente ay mahalaga para maiwasan ang outbreak at agarang matugunan ang mga kaso. Teka muna, paano magpa-function siya, Doc? Kahit yung flowing na flood water po pwede nating itest? Yes, sir. Ang aming detection kits ay hinahanap niya yung DNA po ng schistosoma at leptospira. Kagaya rin po sa COVID-19, kung naalala niyo po ang PCR, ngayon po DNA din po ay yung aming kinukuha dito. At gumagamit po kami ng isang teknolohiya na tinatawag naming modified loop-mediated isothermal amplification or LAM para din po siyang PCR. Ngayon po ay, pero ganun din po ang prinsipyo nito, pero hindi nangangailangan itest sa laboratorio at hindi nangangailangan ng komplikado at mahal na laboratory equipment gaya ng PCR. Kaya pwede pong gawin sa barangay o mismong tabing ilog o sa loob lamang ng 30 to 45 na minuto
ay makikita na agad natin ang resulta sa pamamagitan ng yung pagbabago po ng kulay. Magbeberde kapag positibo at kung may negatibo naman po ay hindi magbabago yung kulay niya na usually po kulay orange. Oo. Pero ma'am, yung tubig baha kasi natin kadalasan kulay brown talaga. Magi-green talaga. Po, isinasala namin. Bali, isasala lang po namin yung mga parasitiko sa tubig. Tapos po, doon sa mga debris na yon, doon po kami kukuha ng DNA. Kung present po yung ating yung parasitiko o yung bacteria na hinahanap po natin. Ma'am, teka muna, ready for commercialization na ito? Yes po. Actually po ay kami ay nakikipag-ugnayan po sa DOST at DOH. Under po sa validation ang aming detection kits na ito. So kailan ho siya pwede gamitin, ma'am? Kailan natin pwede ibigay sa public? Yes po. Ngayon po ay hinihintay lang po namin ay yung bondo na ibibigay para po magkaroon kami ng production, mass production po nito. Ang batay po sa aming, nakapag-validate po kami at batay din po sa aming validation survey, humigit kumulang na 300 personnel po mula sa iba't ibang sektor, mula sa medical technologies, barangay health workers, local health officers, lalo na po ang regional offices po ng DOH. Mahigit 95% sa kanila ang nagsabing madaling gamitin ng kit, malinaw ang instruksyon, mabilis po ang resulta. Ito po ay importante para sa mga health workers na kailangan malaman nila at mawarningan po yung nasa paligid sa mga tao na nandoon po sa lugar na iyon. Pero ma'am, hindi ba pagkapanahon ng baha talagang present naman yung leptospirosis? Anywhere? Hindi naman? Hindi naman po. Meron po kasi mga lugar talaga na. Kasi po yung isa po sa mga programa ng DOH, kailangan nila mag-survey sa lugar kung present pa ba yung schistosoma na yon or yung leptospira. Ngayon po, ang conventional po ang ginagawa nila na pagtukoy kung present po ang mga parasitiko na yon. Ngayon, gusto po nilang ipagawa sa amin na yung madalian na sandali mo lang malalaman ay mawawarningan nila yung mga tao meron dyan schistosoma or wala or okay na dyan, parang ganun po. Kasi nahihirapan po sila na sa mga conventional na pamamaraan na pag-survey nila doon sa lugar. Oo, Doc. As we speak kasi, may mga lugar pa rin home flooded, Baka po pwede na natin gamitin yun. Ano bang kailangan para ma-implement na ho kaagad dyan, magkaroon ng mass production? Ang sabi nyo, pondo. Hindi ba pwedeng paglaanan mo magkano ang pondo kinakailangan ng CLSU para magkaroon ng mass production nito? Hinihingi po kaming mayroon po kami pinopropose na parang project proposal para dito. May hinihintay po kaming kulang po lang mga 5 milyon para maisagawa po namin. Kasi po marami pong mga dun sa regional offices po ng DOH, marami na rin pong nagre-request sa amin. Kaya nga actually. Oo, yan ba kailangan pang pagtagalin, di ba? Ang dami-daming pondong nawawalda. Sabi nga ng presidente kung saan napupunta. Eto, dito natin ibuhos kaagad. Huwag na tayo maghintay pa ng panibagong budget season, di ba? Baka po pwedeng ito na pagtuunan kaagad ng pansin. Yung mga suki natin dyan sa Malacanang, alam ko na, monitor kayo. Baka pa pwedeng i-prioritize ninyo. Matawagan ho si Dr. Alili, nang sa ngayon mapaglaanan ng pondo. Hindi naman siguro 100 million kinakailangan dito, Doc, para sa mass production. Hindi naman po. Kita ho ninyo? Hindi naman po. Para sa unang aming bugso ng production,
ay yun po 5 milyon na hinihingi namin sa kanila ay 5 milyon? Sapat na po sa Sus, may Ginoo. Oo. Baka nga mayroong mga foundation na po pwedeng tumulong na kaagad dito para ho sa mass production. In the meantime, Doc, gaano katagal ho bang naglalagi sa tubig ang Leptospira? Habang meron po tayong tubig baha doon, nabubuhay po sila. Ang bakterya po na yon. Paano siya eliminate? Kung tuyo naman po yun, ay hindi makakapasok ang bakterya na yun sa balat ng tao. Kaya usually po, pag may baha lang naman po yung pag may baha talaga. Ayun, okay. Sige ma'am, makikipag-ugnayan din ho kami para mas mapabilis ho natin ang reproduction ho nito. Ang mass production ho nito, 5 million. Ang kinakailangan lamang ho para matugunan ho yung pangangailangan ng ating mga community. Ma'am, sino-sino bang nakasama nyo dyan bukod ho sa inyo? Dito ho sa proyektong ito? Ay, opo. Una po, nais ko pong ipaabot yung aming pasasalamat na sumuporta po at tumulong sa proyektong ito. Una-una po yung ang aming presidente ng CLSU, si Dr. Evaristo A. Abella, para sa suporta. Lubos po kami nagpapasalamat din sa Philippine Council for Health Research and Development or PCHRD ng DOST po sa pamumuno po ni Director Dr. Jaime C. Montoya. Oo, nag-birthday ha? Pondo, direksyon. Ayan, kabe-birthday lamang ni Dr. Jimmy Montoya. Ha? Doc Jimmy, 5 million palang kinakailangan ito. Request na kagad natin. Doon sa mga friendly congressmen natin. Ha? Paparating din namin sa mga kaibigan natin sa House at saka sa Senate. Para mapaglaanan to ng pondo at sa gayon ay magamit na kaagad ng ating pong mga kababayan. In the meantime, Doc, thank you again for joining us and good luck doon sa iba pang mga endeavors, sa iba pa ninyong mga ginagawang research para matulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa panahon ng may ganitong mga tawag dito, hindi naman hindi naman mga bagong sakit ito matagal na ho, kaya lang ngayon lamang ho na pagtutuunan talaga ng pansin at syempre yung early detection is better than cure, kung madidetect mo dun sa isang lugar na yun may presence ng schistosomiasis at saka ng Leptospira, bakit mo pa palulusungin yung mga kababayan natin, In the meantime, Doc, thank you again for joining us. Congratulations. Maraming salamat po. Sir, pwede po ba akong bumati? Ay, opo, go ahead po. Sige po. Babati lang pala. Opo. Minabati ko po yung aking asawa, si Dr. Joseph Ray Alili, at ang kanyang studio, ang Doc Otep Studio. Pati na rin po ang aming mga anak, si Sammy Ray at si Bash Trevor Alili. At ang aking po mga research assistant, sina Aldrin Corpus, Renmar de la Cruz, Levin Soliman at si Annalisa Balaga. Maraming salamat po at mabuhay ang agham at teknolohiya para sa kalusugan at kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Salamat po ma'am. And anytime meron ho kayong mga makabagong technology at mga innovation na katulad niyan, feel free to send us the message at yan po ipaparating natin sa publiko. Hanapan natin ang pondo. Thank you ma'am. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Dr. Robihilda Alili ng Central Luzon State University. Magandang umaga sa mga taga-CLSU na nandyan po sa Muñoz, Nueva Ecija. Ganda umaga, Pilipinas! At kung gusto rin ho natin ang panlaban sa mikrobyo, may dalawang formulation din po ang family alcohol. Ito po'y gawang Pinoy din may dalawang formulation yan Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20.
Na makalipas ang alas 5 na umaga, yan ha. Maganda yung talakayan natin yun kay Dr. Alili, para malabanan ho natin ang schistosomiasis at saka ng leptospirosis. Pero itong ganito mga panahon, bukod sa mga ganong early detection kit, mas kinakailangan ho natin, palakasin po natin ang ating immunity. At dyan po naman tutulong sa atin ang Ultabayo. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi makwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nga po tawag dyan ng mga eksperto commander ng ating immune system. Pinalalakas muli ang ating immunity. Nakatutulong po ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, pwede kayong mag-text sa 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong makapag-discount, abot ng 10% discount. Puntahan ho ninyo yung ultabayo.shop sa online at i-click po ninyo yung QR code, gamitin ang code na Kuya Angel, matik ho yan 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka nga, ito para naman sumaya ang ating umaga, Pagkagising nyo ba yung feeling nyo, kayo parang punong-puno ang inyong, ang inyong sikmura, ang inyong tiyan, At feeling nyo na uutot ho kayo. Relax lang ho kayo, normal lang ho daw pala ang pag-utot. Alam ba niyo sa isang araw pala, ang isang tao, on the average, merong ilan? 14 times. 14 times na pag-fart. Sa buong lifetime natin, umabot tayo ng 394,000 farts. Daming utot na. Ilang kayo napautot kahapon dyan sa Batasan, 28,000 liters of gas. Ganun karami na po-produce para sa mga ututin. Maganda umaga, Pilipinas! Ututin, hindi uto-uto, pambira kayo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang isang 17 anyos na binatilyong estudyanteng gumawa ng AI-generated nude image ng kanyang mga kaklase. Ito po ay sa Valencia. Hindi sa Pilipinas, sa southeastern Spain ho ito. Binabanggit ho natin ito at baka mamaya may mga gumaya. Sa ulat ng Reuters, kumalat ang larawan sa social media at sinubukan pa itong ibenta online. December 2024 nang magreklamo ang babaeng biktima sa pulisya tungkol sa nasabing AI-generated na mga hubad niyang larawan, ipinost sa isang social media account gamit ang kanyang pangalan. Bukod sa biktima, 15 pang mga kabataang babae din mula sa naturang paaralan ang nagsampa ng reklamo laban sa naturang binatilyo matapos gawa ng AI-generated na nude image. Ayon sa Guardia Civil, natunto ng binatilyo sa pamamagitan ng IP address at email na konektado sa mga peking account at website na ginamit para sa pagpapakalat ng naturang mga larawan. Inamin naman ang suspect na gumamit siya ng totoong larawan ng kanyang mga biktima. Binago ito gamit ang AI upang magmukhang hubad. Dahil dito naharap ang binatilyo sa kasong corruption of minors. Dito sa Pilipinas, marami kang pwedeng sa kaharaping reklamo dyan. Sana pasok din ito doon sa Safe Spaces Act basta kung ano mga batas na po pwedeng mag-apply laban ho sa mga gumagawa ng ganyang klase ho ng kalokohan. Maganda umaga, Pilipinas! Muling nanindigan si Senator Bongo na dapat na ipatupad ang total ban sa online gambling matapos itong hindi mabanggit sa SONA 2025 ng Pangulong Bongbong Marcos.
Ayon kay Senator Go, masyado ng malalim ang negatibong epekto ng online gambling sa lipunan, kaya dapat lamang na magkaroon ng batas upang maituring itong isang uri ng krimen katulad ho ng mga illegal na pogo. Iginiit ni Senator Go, nabanggit man o hindi sa sona ng Pangulo, tuloy ang laban para ipatupad ang total ban sa online gambling, dahilan para ihain niya ang Senate Bill 686 o ang Anti-Online Gambling Bill. Samantala, bumuhos naman ang pagbati at pangungumusta para sa senador sa official Senator Bongo social media account. Ito matapos na i-anunsyo ni Senator Go na nasa ospital siya kahapon para ipacheck ang matinding pananakit ng kanyang likod. Nirecommend naman po na mag-undergo po ako ng rehab para sa back spasms. Salamat po, ma'am. Pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Kaya hindi siya naka-attend ng SONA. At nga, mamalengke nga muna tayo. Nasa Bonifacio Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May butag Quick Angel, matapos itong SONA nagpagulo. Alam mo ba itong presyo ng manok? Mag-upisa ito ng 220 hanggang 230 na lamang Quick Angel mula sa dating 260. Pero yung laman naman ng baboy, makakabili rin ng 370. Habang ibang palengke nung nakaraan, aabot ito ng 380 hanggang 400. Ang pork chop, 370 rin. Giniling, 380. Ang pata, 330. Bumaba rin, Kuya Angel. Ang yan po, ang tumaas dahil 440 bawat kilo. Sa presyo po rin ng kambing, hindi ito gumagalaw. Nasa 500 pesos pa rin yung bawat kilo. Sa isda naman, ang bangus tagupan, mag-upisa ito ng 300 hanggang 330 pesos bawat kilo. Ang galunggong, 300 pesos. Malilit itong 300, alos sa 4 to 5 inches lamang yung laki at hindi pa sa ganung kasariwa. Yung shrimps, bumaba naman yung presyo nasa 480 pesos yung bawat kilo at ang pinakamahal ay 800 mula sa dating 1,000. Samantala sa presyo naman ng mga gulay, ang talong ay natili sa kanyang presyo. Bagamat dumanas sa matinding pagulan at baha at bagyo, 120 pa rin yung bawat kilo, 120 sa ampalaya, habang yung kinchay na natiling 700 pesos sa broccoli ay 220 naman, habang itong siling panigang ay nasa 320. Ito yung medyo tumaas, Kuya Angel. Yung siling bacopa, 180 bawat kilo. Sa presyo ng bigas, ito yung bigas, Kuya Angel, maraming naghahanap yung 20, pero yan ay makikita lamang sa mga LGUs, no, yung kadiwa ng Pangulo. Ang bigas, mag-umpisa ng 48, pero 50 to 60, 68. Ang pinakamahal dito yung 70. Yung dinurado, ang nagunguna sa pinakamataas ay nasa 80 pesos. Katumbas ng malagkit na merong presyo hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ang price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, alas 23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning kay Mayor Sani Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Siyempre, batiin na natin si Kador Plato. Good morning po, Kador. At sa mga suki natin sa Korte Suprema. Magandang umaga din po kay Justice Energito ng Sandigan Bayan, Justice Max De Leon ng CA, sa mga justices natin dyan po sa Cebu Station at sa Cagayan de Oro. Good morning ho sa inyo. Huwag natin kalimutan si Ambassador Harry Amping, maaga din gumigising yan. At saka si Chairman nawala tuloy ako sa inyo. Kung sino-sino kasi gusto nyo batiin ko 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Ipinagutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagtugon sa kawalan ng kuryente sa Siquijor at iba pang lugar sa bansa bago matapos ang taon. Ayon sa Presidente, inatasan niya ang Department of Energy, ang National Electrification Administration at ang Energy Regulatory Commission na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor at hindi na palampasin ang nangyayaring malawakang brownout sa lalawigan. Uy, swerte ng mga taga Siquijor, talagang nabigyan ng pansin ng Pangulo. Paano ho kaya ang Oriental Mindoro? Iginit ang Pangulo, marami ang naperwisyo dahil sa mga sirang generator na napabayaan, expired na permit, kawalan ng maayos na sistema at mabagal na pagtugon sa problema ng kuryente sa probinsya. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Samantala, we deserve better. Ito naman ang binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte bago pa man ay kaapat na sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay BP Inday, walang kabuluhan ang mga sinasabi ng Pangulo sa kanyang sona kung hindi naman ito nararamdaman ng komunidad. Hindi anya sapat na sukatan ang mga larawan, datos at numero ng administrasyon dahil hindi naman umaabot ang mga ito sa ordinaryong Pilipino. Iginit ng Vice Presidente, tanging ang mga kaalyado ng Pangulo ang pumalakpak sa lahat ng sinabi nito kahapon na anya'y hindi naman ramdam sa mga barangay at mga tahanan. Pagbibigay din pa ni BP Inday Sara, maraming Pilipino ang lugmok sa utang dahil para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Magandang umaga, Pilipinas! Mismo si Senator Amy Marcos hindi dumalo sa ikaapat na State of the Nation address ng kanyang kapatid. Sa halip dumiretso sa isang paralan sa Parañaque, si Senator Amy matapos dumalo sa pagbubukas ng 20th Congress sa Senado. Bandang 1:59 ng hapon, ibinahagi ni Senator Amy ang pamamahagi ng school supplies at Nutriban sa mga mag-aaral ng La Huerta Elementary School sa Parañaque. Samantala, nagsuot naman ng itim na Pilipiniana attire ang senadora sa pagbubukas ng Senado sa 20th Congress. Mayorya sa mga naging punto ng State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos ay direkta sa gabinete at mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa founder at chairperson ng Publicos Asia Incorporated na si Maria Lourdes Tiquia, naging domestic agenda ang SONA ng Pangulong BBM kahapon. Bagamat niya may ibinida ring accomplishment ang pamahalaan, karamihan pa rin sa utos ay pag-aayos sa mga programa at politika ng administrasyon. Iginit ni Tiquia na mas mainam sanang marinig ito ng taong bayan noong unang SONA ng Pangulo at hindi ngayong nasa ikaapat na SONA na. I don't think you will see, there were several sweeping statements for the businessmen but not very concrete. There was no mention of West Philippine Sea, of the open market access by the United States. There was no mention about military warfare, no mention about bases, nothing. It's essentially a domestic agenda, which I would have wished it was done during the first SONA. Samantala, nanganganib na ibito ng Pangulo ang panukalang 2026 national budget kung hindi ito naaayon sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Ito ay giniit ng Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng kanyang kritisismo sa mga palyado at mga ghost flood control projects ng gobyerno na anya'y ginawa lamang na racket ng ilang korap na opisyal. Babala pa ng Pangulong BBM sa mga membro ng Kongreso, hindi niya aprubahan ang anumang budget na malayo sa totoong prioridad ng administrasyon. Higit ng Presidente, nakita niya kung gaano nakakaapekto ang korupsyon sa buhay ng maraming Pilipino, lalo na sa nagdaang bagyo na nagdulot ng pagbaha sa maraming panig ng bansa. Mahiya naman kayo! Pagbibigay din pa ng Pangulong BBM ang pagkasira ng mga flood control project ay patunay na hindi matibay ang pagkakagawa ng mga ito sa kabila ng sapat na pondong inilaan para dito. Mahiya naman kayo. Ayan, salamat po Mr. President ha. Mahiya naman kayo. At dito ho sa kinatawan, kung sino man itong kinakatawan ng magbubukid party list na nag-iikot-hot kumakausap ng mga kontraktor at nangangakong magbibigay sila ng kaya nilang magpalabas ng hanggang 500 million pesos na pondo at humihingi na ng mga program of work, ipinangangalandakan pa ang pangalan ni Congressman Sandro,
ang mensahe sa inyo ng Presidente. Mahiya naman kayo. Ayan ha. Ulitin ho natin. Mahiya naman kayo. Tibay ng loob nyo, pagbumukha nyo, hindi pa nagsusuon ng Presidente, nag-iikot na. Ha? At nangangako na hanggang 500 million pesos daw ang kaya nilang ipalabas sa mga proyekto. Ayan. Pero ang kinakailangan boss, mag-advance naman tayo. Mahiya naman kayo. Ayan. Oo. Parang yung iba kahapon talagang hirap na hirap pumalakpak. Mahiya naman kayo. I-relieve sa mga binagyo sa Northern Luzon. Sinimula na ng Philippine Air Force. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, inilipat na ng Philippine Air Force ang bahagi ng relief packs para sa mga sinalanta ng kalamidad sa Northern Luzon, partikular sa lalawigan ng Abra. Gamit ang Black Hawk helicopter, nakapagatid ang 205th Tactical Wing ng 515 kahon at 85 na sako ng mga essential supplies mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Bon Castillo, partikular itong iniukol sa mga residente ng mga bayan ng Lagagilag at Polinea. Nauna rito, sinabi ng Office of Civil Defense sa ating panayam na airlift na ang kanila gagawin diskarte sa ilang lugar dahil sa pinsalang iniwan ng magkakasunod na pagyong Krising, Tanti at Emong sa mga daanan. Ito lamang Biyernes, may biniyahin na rin ng C-130 ng Hugong Pangimpapawid ang mga donasyon naman na goods mula sa probinsya ng Sulu patungo rito sa Metro Manila. Ito sa Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nabotas Congressman Toby Chanco pinili na maging independent para daw maisulong nito mga pagbabago sa proseso ng budget. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Tayo po taga-Kuya Angel dahil sa nangyari sa 2025 national budget at pahayag ng independent sa Congress sinabutas Congressman Toby Chanco. Kung saan ay sinabi nitong hindi na niya kayang suportahan ang liderato sa House of Representatives. Ay dito, hindi na niya ito dapat pagyari ulit. Pagsisilbi na lang umano siyang bilang isang independent member of the House of Representatives. Pinanggit dito na hindi isang madaling desisyon, ngunit sinabi niya na hindi rin bago ito sa kanya. Ay kay Chanco, mula December 2011 hanggang 2019 ay naging independent na rin siya at alam niyang hindi madali ang landas na ito. Pagkatapos niya ng SENA, ang pinaka-importanting panukalang batas na tatalakayin niya ay ang 2026 national budget. Dahil napakalaga niya maayos na 2026 budget, dahil dito ay nakabase ay mga proyekto, programa at serbisyo para sa tao. Hindi niya ito pwedeng ang dating sistema ng pagtalakay sa budget dahil mga kailangan baguhin sa proseso ng pagbuo ng budget at kailangan niya ng transparent. Ito mula simula hanggang matapos, hindi na rin naman pwede yung mga sekretong sinisikip. Ito yung budget insertion na mga items kung saan ay mas magiging epektibo at maisulong ang mga reforma ito bilang independent. Pero ayon sa kanya, suportado pa rin niya ang Pangulo, lalo na sa kanyang direktiba na imbisigahan ang mga flood control project ng pamahalaan. RS-103 at Binduki nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Oy, kung sino man po yung kontraktor nitong Mendez Overpass at saka yung putol-putol na Tagaytay Bypass. Mahiya naman kayo. Ayan mukhang kasama ho kayo sa mga audit ng Pangulo. Matatapos na rin ang perwisyong dulot ho ninyo sa mga motoristang dumadaan dyan po sa mga lugar na yan. 43 makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung trophy na Sherwin Alparo na mamimigay ng pera at regalo nandyan sa Barangay 184 Maricaban, Pasay. Andabayanan po ninyo, lakasan nyo ng radyo, telebisyon dyan po sa Barangay 184 Maricaban, Pasay. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo.
Magandang umaga, Pilipinas! Ay, at sa mga pauwi ho ng Pilipinas, sa mga kababayan natin, sa mga seafarers, sa mga naghahanap po ng mga pangririgalo sa kanilang mga mahal sa buhay, isaalang-alang ho natin ang Tangerine Chocolate. Brand po ito ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess ho yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na pwede nating pagbilian. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, talagang pinagmamalaki nila ang Tangerine Chocolate dahil bukod sa ito po ay gawang Pinoy, taste and looks global. Dahil tinulungan din po ito ng DOST at saka ng DTI. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Mahiwagang tunog! Balik sang libo ang ating mahiwagang tunog. Aba, ano ba yung mahiwagang tunog na yan, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong share badge. Sandali, ha? Meron nang pinadalang clue sa akin si Tunog Master. Ayun. Isinasampay. Yun po ang prinsipyo ng physics, ha. Kaya pala ganun yung tono. Pakinggan nga natin ulit. Parang ano yan? Ano bang mga bagay na isinasampay? Ayan. Siyempre, may pinagsampayan, may isinampay. O ano yung sinasampay na yun? Yun po inyong huhulaan. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. At isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Eto na muna si Sherwin. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilis manghuli ni Sherwin. May huli na kagad. Sherwin, go! Ay nako, Kuya Angel, magandang umaga. Dito nga sa Barangay 184 sa Maricaban Pasay, nakasulat dito, bawal magtapo ng basura. Ano? Mahiya naman kayo sa kapwa ng Pilipino. Bawal magtapo ng basura, pero pwede mong i-elect. Ayan. Mahiya naman kayo sa kapwa ng Pilipino. Sabi ng Presidente. Ha? Pero, ayan, papakita ko lang sa iyo yung linis, ano ha? Yan yung isa rin sa dapat na i-address natin. Ilang ng gobyerno, pati ng mga sarili natin. Yung para natin ma-manage yung ating waste. Yan, yung ating basura. Pero ito, hindi basura. Pero nahuli natin na bumibili ng hotdog kanina na naka-tune in sa DZRH sa kanyang cellphone natin. Pangalan niyo po? Janine po, Janine Hines po. Ate Janine, palagi ko nakasunod sa DZRH, Ate Janine. Apo. Sino paborito mong announcer pag umaga? Si Angelo Palmones po, at saka si Tunying, at saka si Jerry Ba. Yun, hanggang dun po kasi hanggang dun po ako nandito sa bahay. Pumapasok ka na. Apo. Nako, dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Ay, thank you po. At bukod dyan, meron ka pang DZRH grocery, at meron ka pang DZRH na imbag na bigas, at syempre DZRH umbrella at DZRH t-shirt. Ano no? Itong importante sa lahat. Importante pa yung ngayon sa panahon ngayon kasi madalang umulan. Ano masasama kay Kuya Angel? Salamat po Kuya Angel. Salamat din po sa DZRH. Salamat po sa
pagpunta nyo? Oy, pero Kamusta naman kayo? Okay naman po. Lang po sa may bandang bayanihan lang po nagbaha. Pero dito po sa amin hindi naman po. ayan, oo. Basta kakamo, Sherwin, dapat nag-iingat siya habang naglalakad, ha? Naglalakad ka, nanonood, baka matisod ka. Iingat, ha? Opo, salamat po. Sige, salamat. Salamat po. Bye-bye po. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na kitubutok sa Visa H, baka yung nasusunod nating winner sa Visa H Malakash Promo RH6 Sherwin Battle para DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Uy, kala ko PhilHealth lang yung pumalag, ha? Pero pati pala yung mga sektor ng mga magsasaka may reklamo din. Doon sa naging zona ho ng Pangulo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, inaangalan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa sektor ng agrikultura sa kanyang State of the Nation address kahapon. Ayon sa grupo, pinintahan ng Pangulo na magandang imahe ang sektor at idiniin ang pangako sa karagdagang suporta at taas produksyon, pero para umano sa milyon-milyon magbubukid, nananatiling mababaw ang mga pangako na yan ni Pangulong Marcos. Araw-araw ano nang nararanasan ng lalong pagkalugmok, kawalan ng lupa at malalang krisis sa agricultural sector. Tinawag nilang malaking kasinungalingan ng sinabi ng Pangulo na hindi nalilugi ang mga magsasaka sa ilalim ng kanyang bentang bigas meron na programa. Sa kasalukuyan, ang sabi ng grupo, ang presyo ng bigas sa merkado ay umaabot sa 44 pesos kada kilo o mas mataas pa kumpara noong bago siya manungkulan. Hindi rin daw tumaas ang produksyon ng palay habang ang inaasahang pag-aangkat ng bigas ay aabot sa 5.4 na milyong metriko tonelada ngayong 2025. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na lamang bago mag-ACES ng umaga. Ones, magandang umaga, Pilipinas! And with that, papaalam na tayo 2x2, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angel Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ituloy nyo lang ha, pagtatanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Makatutulong din po yan para sa flood control. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Irish critic at political activist na si Bernard Shaw. Ang sabi niya po, he knows nothing and he thinks he knows everything. That points clearly to a political career. Kaya alam nyo na this. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 in just a while. Kaya naman kayo. Ayan. Paalala ho natin doon ho sa mga pinapaalalahanan ni Bernard Shaw. 6 o'clock na umaga.